To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise the Lord! Hallelujah! Masayang palakpak na merong pananampalataya na tutugon ng Diyos ngayong umaga! Hallelujah! Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang lahat ng ating ipinapanalangin, kung ito'y nasa gitna ng kalooban ng Diyos, hintayin po nating darating ito at asahan po nating ibibigay. That is faith. Amen? Kapag ang Diyos ang nangako, hindi napapako, pero kapag ang taong nangako, tiyak pakung pako. Salamat na lamang, isang beses namatay si Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, pinako at ipinangako ang kanyang pagkabuhay na muli, nabuhay siya upang buhayin ang ating pag-asa at mabuhay tayong maligaya. Amen! Ang pinaka-nakalulungkot ng buhay sa mundong ito, yung nabubuhay ka na wala kang pag-asa. Tinakasan ka ng pag-asa. Nawalan ka ng pag-asa. Pero salamat na lamang po, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-asa, lagi niyang binubuhay ang ating pag-asa. Amen. At dahil binubuhay niya ang ating pag-asa, may tugon sa bawat panalangin po natin. Alam niyo po ba na ang Biblia ay saklaw po ng pagsunod? Wala pong pagpapala na hindi muna tayo inutusan ng Diyos bago mangyari ang lahat ng yun. Nandyan po ba kayo? Ako po'y matagal na nagbabasa ng Biblia at ilang beses ko na pong natapos, hindi naman po ako nagyayabang. Mula unang pahina hanggang huling pahina ng Biblia, from Genesis to Revelation, nag-ipon po ako ng mga bersikulo sa Biblia patungkol po sa mga pagpapala. Pero ang nakita ko doon, kapag may pagpapala, meron kang dapat gawin na dapat mong sundin. Nandyan po ba kayo? Hindi biro ang naging kamatayan ni Jesucristo. Pinalo siya ng latigong bakal, hindi mabilang ang talagang ugat na pumutok sa kanyang katawan. At nakita po natin kung paano siya namatay sa pamagitan ng nadinig nating kanyang salita. Tapos gano'n na lang, hihingi tayo, tapos hindi tayo marunong sumunod. Sa mga anak lang po natin, di po ba, may pagpapala sa mga anak nating marunong sumunod. Amen. Nakakahanga po yung mga organisasyon, mga grupo, pamilya, na meron pong masunurin. Sabihin mo sa katabi mo, pagkatapos nito, naway masunurin ka na. O, di ba? Sa Biblia po, sa Old Testament, natawa kayo, no? Isa ho yan sa sakit natin eh. Bawal magtapo ng basura. Bawal umihi dito. Bawal tumawid. Ayun. Meron pong ibang bansa akong napuntahan, nakalagay doon talaga, pagka may stoplight, yung ganon, walang tumatawid. Pag may tumawid, Filipino check. Sorry po, hindi ako nanlalait. Bakit po? Nakasanayan po natin ang pagsuway. Kaya hindi natin namamalayan, sa nakasanayan nating pagsuway, tinatanggalan natin ang pagpapala ang buhay natin. Wala pong inutos ang Diyos na pagsunod sa Kanya na hindi ito nilagyan ng biyaya at pagpapala. Sa Bible po, ang pinaka-favorite ko, no? Siyempre bukod kay Jesus, pagdating sa pagsunod, from Old Testament to New Testament, walang iba kundi si Abraham. Kayo, sino ang paborito nyo? Grabe yun, ha? Grabe. Kapag binasa nyo ang buhay ni Abraham, mula nang tawagin siya ng Panginoon hanggang sa sukdulang yung pinaka-testing of obedience niya nang ialay niya ang kanyang nag-iisang anak. Sisimplihan na lang po natin iiklian ng kwento. Highlights na lang. The obedience of faith. Genesis 22 verse 1 to 7 and Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. Sa Hebrews 11, 8 to 10 po tayo. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in foreign land, living in tents with Isaac and Jacob. Heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. Ang Diyos pong bahala mag-bless sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Diyos. Sa Book of Hebrews, diyan sa Book of Hebrews, chapter 11, inisa-isa po dyan yung mga naging man of faith. Si Jacob, yan. Lahat ng mga nakitaan po nating nabuhay ng may pananampalataya, pero yung pananampalataya nila may pagsunod.
Kapag tinalakay po natin pala ang pag-ibig, pananampalataya, lagi hutong nakaugnay ang pagsunod. Pag umibig ka, siyempre hindi lamang pipiliin mo ang iibigin mo, kundi pati kahaway mo iibigin mo. Pagsunod. Kapag ikaw ay nanampalataya, faith without action is dead. Pagsunod. Faith without wisdom is dead. Kaya magpapakalalim ka. Ang lundo ng lahat ng yan, una ay pag-ibig, pangalawa ay pananampalataya at magkakaroon ng pag-asa. Lundo ng lahat yan, kailangan matutunan mong sumunod. Amen po ba? Sa Biblia, nakita po natin that Abraham's demonstrate one of the greatest example of faith in the Bible. He believed against all odds and he endured in his faith. Abraham's faith was an obedient, believing faith, a faith that genuinely obey and believe God. Yung pagsunod ni Abraham, nandun lahat. Yung pag-asa niya, yung pananampalataya niya, yung pag-ibig niya sa Diyos. Kaya kumbaga po sa apoy, hindi basta-basta mamamatay. Matibay ang nakalagay po na pampaapoy dito. Hindi mabubugaw. Nakaangkla ang kanyang pagsunod at hinugutan ito ng kanyang pag-ibig sa Diyos, ng kanyang pag-asa at ng kanyang pananampalataya. And obeying God requires believing God, even though you can never know exactly where your faith will lead you. Umpisahan po natin Sa book of Genesis chapter 12, sobrang yaman na ni Abraham kasama si Lot. At sa tansya ko, ng pagbabasa ko, satisfied na sila kung ano meron sila. At dahil nag-uumapaw, nagiging recipient ng blessing niya yung mga kamag-anakan pero walang anak. Kaya tiba-tiba si Lot Bakit? Yung pamangkin niya na nagana rin Lahat ng nakadikit sa kanyang pamilya niya, pinagpala dahil siya ay pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapala ka ng pamilya. Masarap kang dikitan. O, diba? Ang pagpapala, masarap dikitan yan. Ang nagpapala, masarap dikitan yan. Kaya hayaan mo na maraming dumikit sa iyong pagpapala para may mga taong maabot ka na madala sa paanan ng Diyos. So, nakontento na. Bakit? Comfort na lang yun. Bakit? Anyway, we're so much blessed. Let us extend some blessing. Pero hindi yun ang pangarap lang ng Diyos. Come on, Abraham. Hindi ka mananatiling baog. Ang pagpapala mo, hindi lamang kamag-anakan mo o extension ng dugo na meron ka, kundi purong dugo na magmumula sa'yo ang lahing pagpapalain ko. Okay yan, natutuwa ako sa'yo. Extended ang blessing mo. Kaya sabi ng Lord, Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Ano nangyari? Matagalan bang pagsunod? Hindi. Nagbalot. Nung pagkakataon na wala pang maleta. Ang mga yaman niya, mga hayupan. Ang hirap i-gather nun Pag alis pa lang at paglipat, napakahirap na nun. Sino rito naglipat bahay na? Sino rito naglipat ng asawa sa ibang bahay? Hindi, joke lang. Diba? Ang hirap nun. Kahit wala kang bubuhatin Naalala ko na maglilipat kami. Sabi ng asawa ko, ba't ka namang problemang maglipat? Talaga mahirap maglipat. May bubuhatin ka ba? Oo nga pala, wala. Kaya katawan-katawan lang namin ang nilipat namin. Pero ganun pa man, mahirap pa rin. May mga damit kaming bubuhatin. Nang pagkakataong yon, sumunod si Abraham. Saan po ako pupunta? Hindi nagtanong. Saan nyo kami dadalhin? Anong oras ang alis? Hindi. Sabi niya, Lot, tara, sunod ka. Sarah, sumunod ka. Sumunod din si Lot. Bakit? Ito source of blessing Ba't ako aalis? Matalino rin tong si Lot kung kanino didikit at sinong sasamahan. Pinaka-the best na ginawa ni Lot yun. Sasama ako sa man of God. Sasama ako kung saan ang nandun ang ulan. Sasama ako kung sinong pinagpapala, hindi yung sino ang nagsusumpa. So ano po nangyari? Punta siya. Ano mong ginagawa niya? Dalawa lang yung ginagawa niya. Magtayo ng tent, magtayo ng altar. Sa kasaysayan ng Biblia, ang hindi malilimutang gawin ni Abraham, magtayo ng tent na kanilang hihimlayan, paglalakad uli, pagtayo ng tent at magtatayo ng altar. Laging ganon, stop over, tent and altar, tent and altar. Ano yung altar? Altar, ito yung simbolo ng pagsamba niya sa Diyos. Yung tent, ito yung kanyang rest. Yun yung kung saan ay nasa shadows of the wings siya ng Panginoon, nasa ilalim siya ng pag-iingat ng Panginoon. At nakita po natin dito, and then dire-diretso siya habang naglalakbay. Sabi niya, Abraham, mali ka, may pakikita ako sa iyo. Naalala nyo, nang ipinakita ng Panginoon ang mga bituin sa langit, sabi ng Lord kay Abraham, ganyang karami lahi mo.
Dinala siya sa dagat. Naalala nyo? Sabi ng Lord, nakita mo ba mga buhangin? Oo, ganyang karami ang lipi mo, lahi mo. Natawa doon si Abraham, yumukyok. Sabi niya, 100 years na ako, tapos 90 plus na asawa ko. Menopause na, wala nang kakayanan. Paano mag-aanak pa? Eto na, papasok tayo. Sa lahat ng marunong sumunod, all things which seem impossible to man are all possible with God. Sumunod ka eh. Na kahit imposible kanino man, posible. Ayaw ka bang i-promote ng boss mo? Hinaharang ba ang pagpapala mo ng sitwasyon? Sumunod ka lang. Pati ang sitwasyon na iuutusan ng Diyos, pati ang boss mo na kay sungit-sungit, magkakamali ng lagay sa pangalan niyan, ang ilalagay ay pangalan mo, yan ang banal na pagkakamali, sapagkat ginawa ng Diyos na iangat ang buhay mo dahil marunong kang sumunod. Mahina palakpak. Hallelujah! Why God requires believing God? Ito pa, striking moment. Naku po, sa obedience ni Abraham. Okay na, naglihi. Grabe. Saan ka nakakita eh, huklubang biglang, sweetheart, nahihilo ako. O ano gusto mo? Ikuha mo ko ng pakwan, ang laman ay kulay violet. O yun, di ba talaga naman? Di makatayo, masakit ang kasukasuan. Ang sungit, sinusungitan si Abraham. Sabi ni Abraham, ngayon lang nangyari to. Grabe to. Nagbuntes. Heto na. Siyempre, tagal yung panahong nagsama. Ilang dekada na kayo nagwe-wedding anniversary. Biglang nagkaroon ng isang batang munti. Nako, tsyuk-kutsyuk-kutsyuk-kutsyuk. Hinahagis-hagis mo pang ganyan sa hangin. Hinahalik-halikan mo yung kilikili. At talagang tawa ng tawa. May kalaro ka na. Established na talaga lalo. Grabe, nasihang ka na. Nakontento ka na. Anyway, hindi ko na pagpapalit ang asawa ko. Wala na akong babaeng ibang titingnan. Dinarang na sa apoy at hangin ang aming pagsasama. Nagmamahalang kami. Kunin ang ganitong sitwasyon ng buhay namin ng Diyos. Pero sabi na Lord, hep, hep, hep! Dahil ikay marunong sumunod, anumang sitwasyon at kalagayan ng buhay mo, pagpapalain kita. Hindi lamang pagpapalang inisip mo. Akala ni Abraham, isa lang ang magiging angkan niya, isa lang magiging anak niya. Sindami nga ng bituin sa langit eh. Kaya tayo, angkan ni Abraham. Sino rito naniniwalang angkan ni Abraham? Lolo natin si Abraham. So kapag lolo mo'y mayaman, may pamana sa'yo. That is Abraham's anointing, Abraham's blessing, unprecedented favor. Mahina ang palakpak. Meron akong unprecedented favor coming from my lolo, Abraham. Ang kanako ni Abraham. The Abraham's anointing. The Abraham's blessing. Heto na. Okay na. Uchuk-uchuk-uchuk. Nilalaro mong ganun, di ba? Nagbinata. Kabasketbulan mo. Nagtatanong na mga patungkol sa mga panlalaking laro. Sabi ng Lord sa kanya, Abraham, pumunta ka sa bundok ng Doktora, anong bundok ang inalayan? Moriah. Favorite ko yung teaching doktora dati, yung maraming klase ng bundok, di ba? Mount of Moriah, the mountain of... Pastora, doktora, anong teaching mo nun? What is Mount Moriah sa'yo? Mountain of... the mountain of sacrifice, amen? But also the mountain of worship. The mountain of giving. Amen. Tinuro ni Pastora Annabel, Doktora Annabel. Pero pinagdiinan ni Doktora nun, Mount Moriah, the mountain of sacrifice. But this is also the mountain of worship. Recall mo, Pastor, Doktora. Amen. So, ano sabi ng Lord sa kanya? God said to Abram, sabi niya rito, sabi niya, pumunta ka. Kwento ko na lang, Genesis 22. Sabi niya, pumunta ka sa lugar ng Mount Moriah. Ialay mong yung anak na si Isaac. Tapos ano ginawa? Aga-aga pa, gising na, alis. Wala namang sinabing oras. Sabi ko, siguro, tinakasan ito yung nanay. Mahina tayo mga nanay eh. Tayo ko kontre. Eh, tayo ng anak eh. Tapos ganyan na lang, papatayin mo, kakatayin mo. Ikaw ba nablihe? Ikaw ba ng anak? Kaya tinakasan siguro ni Abraham. Itong alam niyo, sa totoo lang bungguin mo nang lahat sa akin, wag lang ang anak ko. Di ba ganun ang mga nanay? Pintasan mo na ako, wag lang ang anak ko. Paringgan mo na ako, wag lang ang anak ko. Lalo na nanay ako. Ganun yun. Ganun. Ano pinagkaiba ni Sarah sa'yo?
Ikaw nga, hindi pa nangyayari, niisip mo na naglalaro bata, alam mo, oy, psst. Iba, meron kang ibang radar na pwedeng mahulog ito, ibang klase. So, ano ginawa ni Abraham? Kwento ko lang, maaga-maaga umalis. Walang kaalam-alam itong si Sarah, may mangyayari na. So, pagkatapos, lakad sila. Sabi yun ni Isaac, sabi, binatilyo na daw eh. Sabi ng mga Bible scholar, around 15 years old to 17 years old. Sabi niya, Tay, pupunta tayo ng Mount Moriah, mag-worship tayo, mag-sacrifice tayo. May dala na tayong uling na pag-iihawan. Uling ang version ko Pero noon, mga panggatong. Nasaan ang iaalay? Sinabi ba niya, basahin niyo, ikaw. Hindi. Ano sabi? God will provide. Ang conflict naman, Abraham, ialay mo si Isaac. Nung tinanong ni Isaac, nasaan ang iaalay? God will provide. Actually, usapang spiritual yon. Panginoon, may pananampalataya ko, you will provide. You will provide. Pagkatapos eto na po natin, tingnan po natin, baybayin natin sa sinimulan ko, mula sa pag-alis niya, sa lupang kinatirikan niya, kinagisnan niya, na-establish niya na ang lahat ng bagay na meron siya, inalis siya ng Diyos doon, naglakbay sila. Pagkatapos eto na, punta na tayo i-rewind na, na lang natin, i-forward natin, fast forward. Eto na yung pag-aalay. Tinawag siya ng Lord, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Diniin pa, ang pinakamamahal mong anak, your beloved son. Ilang puntos po ang natutunan natin dito. Abraham's obedience of faith. Number 1, Abraham was ready to obey God. Everybody say, ready to obey God. Genesis 22 verse 1 says, Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Everybody say, here I am. Alam mo, itong here I am na to, nadinig ko na po ito sa ilang mga tao ng kagaya ni Jacob. Si Jacob sa book of Genesis chapter 46 verse 2, nang tawagin ng Panginoon, Jacob said this word in Genesis, and then God told him to head to Egypt. Ang sagot niya, here I am, Lord. And Moses said this word in Exodus 3:4, and then God sent him to deliver the Israelites. Moses said, here I am, Lord. Then Samuel said the words in 1 Samuel 3:4, 5, 6, and 8. Then God revealed the wood, removed Eli's house. Sabi niya, here I am, you called me. Isaiah said this word in Isaiah chapter 6, verse 8. And then God sent him as a prophet. Ang sagot niya kasi, here I am, send me. Everybody say, here I am. Kaya natin itong isabihin sa Lord kapag meron na siyang ipinag-uutos? Abraham was ready to obey God. God revealed His desire only after the person responded this way, kagaya ng mga taong sinabi ko po sa inyo. Si Abraham ay sumunod at handang sumunod. Bakit po? Ano pinagugutan niya? Kilala niya si Lord kayo paglabas niyo dito at sinabing, akin na yung bag mo, ako nahahawak, ihahatid na kita sa inyo, hindi niyo kilala, bibigay niyo? Bibigay niyo? Kahit ba walang laman yan Hindi. Hindi na pag-uusapan ng laman yan, hindi kita kilala. Ganun kakilala ni Abraham ang Diyos. Kinukuha ang anak na siya ring nagbigay, handa siyang sumunod. Amen po ba? Ay, wala nang tatalo dito. Sukdulan na to, doktore. Yung ialay yung kaisa-isa mong anak na pinangarap mong matagal, minahal mo, anak na pinag-uusapan. Wala nang tatalo dito. Best in obedience to sa pagdating sa harapan ng Diyos. Kaya natuwa ang Panginoon Kahit na may mga flaws si Abraham, tayo naman may mga kahinaan Di ba? Pero ibang klase to. Naalala niyo yung illustration kanina ni Pastora Jovi? Natuwa ako doon. Yung bata, kaya likot-likot, kasi naulanigan ko lang kasi nag-aayos na ako. Likot-likot. Sabi nung nanay yata, sabi niya, maupo ka dyan, huwag kang malikot. Hindi, takbo siya ng takbo. Sinabi, huwag kang malikot. So, umupo. Tapos sabi niya, ano ginagawa mo dyan? Sabi niya, nakaupo, pero ang isip ko tumatakbo. Minsan hindi genuine yung pagsunod natin. Ito na yung labanan Bakit ka handang sumunod? Kakalugin pa rin Kasi si Abraham may pinaghugutan. Handa ako sumunod, Lord, kasi kilala kita. Nagtitiwala tayo kasi kilala natin di ba?
Pero pag nasira na yung pagtitiwala, kahit parang may ebidensya, bantulot ka eh. Kaya malaki ang kinalaman ng pagtitiwala sa atin ng tao. Huwag nating sirain. At ano pa nakita natin? Abraham's obey God when it did not make sense. Sinunod niya ang Diyos na hindi siya nangatwiran, hindi siya nagtanong. Genesis 22 verse 2. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him. There was a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Imagine that, grabe na to. Minsan may mga pagkakataon na para bang ang hirap naman ng pinanggagawa mo, Lord. Parang napakalabo yata nito at walang kinalaman sa gusto at nais ko, pero parang nakakabantulot yatang sumunod sa'yo. Alam nyo, pwedeng ito ay magkaroon ng dilema kay Abraham eh. Na kung saan ay, when God commanded Abraham to sacrifice Isaac had no children. Makikita po natin na mapuputol agad doon ang sumpa o ang pangako at magiging sumpa ang buhay niya. Mapuputol agad doon. Samantalang sa kanya magsisimula ang descendants, ang lahi. Kaya magaling si Abraham eh, nagbubulay siya ng pangako ng Diyos. Hindi siya pwedeng guluhin ng anumang sitwasyon. Hindi siya pwedeng guluhin. Sabi niya, teka, Diyos yan eh. Ibang usapan na to, Diyos tong kausap ko. Kasi pwedeng, di ba naalala niyo may nasoko? Nanay, pinatay yung anak, pak. Alam mo ano sabi niya? Nakita ko mga hayop eh. Nagmistulang baboy. Kaya pinagpapatay ko. Yung pala, nagkaroon ng postpartum. Tapos yung isa, ama, pinatay yung asawa. Yung pala, nagkaroon ng malalim na depression and anxiety. Nagulo isip, pinagpapatay yung asawa. Sa panahon natin ngayon, pwedeng isipin ni Abraham o pwedeng isipin ng asawa niya, na-deceive si Abraham. Napaka-maka-Diyos nito, papatayin ng anak. At pwedeng sabihin ni Abraham, teka, inuutusan ako ng demonyo. Ito ba gusto ng Diyos? Patayin ko yung anak ko? Hindi. Firm. Bakit? Tinig ng Diyos to. Boses ng Diyos to. Natitiyak akong boses ng Diyos to. Maraming tao pinipilit ito. Sabi ng isang tao, haalis na ako sa church na ito kasi napakalaki ng pagkatawag ng Diyos sa akin. Ano patunay mo na napakalaki ng tawag ng Diyos sa iyo? Sabi ko kanina habang ako'y sinusundo, sabi ko, alam mo sa totoo lang, hindi tayo dapat magbase sa ating emotion. Kapag ikaw lagi kang emosyonal, magkakamali decision mo. Of course, ang emotion, damdamin yan. Ang punto ko para matama decision mo, ang damdamin at isip dapat nagtatali. Hindi pwedeng mas mataas ang isa dyan. Nag-isip si Abraham, teka, binulay ko, Diyos to eh. Papapatay ang anak ko, pero sa isang banda, mahal mo ko eh. Kung sakaling magkatuluyang papatayin to ang anak ko, hahawakan mo pa rin ako. Because God is in control. Amen? Kung sakaling mang mawala lahat ng meron ako ngayon, alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ilan ba sa atin ang nasadlak ng panahon ng pandemya? At ilan sa atin na naging pagpapala ng pandemya? Do not make any decision if you are in trouble. Just sit and pray. May pagkakataon pa ako lang to ha, nagkaroon pa ng pagkakataong manalangin si Abraham. Early in the morning. Biro mo sa umaga, kung wala kang busog na panalangin, di mo kilala ang Diyos, sa tarapin mo, gawa ng kadiliman, magwawalwal ka na. Bibigay ka. But early in the morning, that is the time of worship, ito ang pinakamalaking paghanda ng pagsamba ko sa Diyos. Mismong anak ko, ibibigay ko. Mataas ang isip ng Diyos kaysa atin. Isaiah 55 verse 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Testimony ko lang paulit-ulit. May inaasahan po kaming bangko na magsasalba sa amin para makapagpatayo kami ng bahay. At ang aking backer, hindi biro. 3 manager, 2 pastor na doon nagtatrabaho. At nang kinausap ako ng grupong ito, sabi niya, Pastor, gusto ho namin maging patotoo na ang mga pastor ay dapat din pagpalain at magkaroon ng mas maayos na tahanan. Para maniwala ang miyembro na nagpapala ang Diyos in a miracle way. Sige po.
So nagpasa po ako para po kami mag-loan. Tumagal, 2 months, 3 months. Wala na, may architect na ako. Alam ko na kung magkano magiging cost ng bahay namin, etc. All prepared. Bibigay mo na lang sa architect, tsaka releasean ako ng pera. Then suddenly, hindi nakapasa, decline. Hindi pa nila sinasabi sa akin. 3 months na, decline ako. Sabi ko, mga sister, pastor, sabihin nyo na sa akin, decline ako. It's okay. Sabi niya, pastora, ginagawan pa rin namin na para, no. Sabi niya, wala ho ba kayong pwedeng mag-collateral sa inyo? Ng kamag-anak nyo na maganda ang trabaho. Okay. Tinawagan ko si Giben, tinawagan ko si Doktora Annabel, tinawagan ko si Rona. At, bombastic ang mga sweldo nito. Babakapan ako. Parehong magaling, Oliva. Decline pa rin. Sabi ko, bakit? Kamag-anak ko to. Yung doktora ko, isa lang ang anak. Yung Giben ko, wala pang anak. Binata pa. Yung Rona, wala rin yung anak yan. Di ho namin maintindihan Kinausap ko mga anak ko, sabi ko, anak, decline tayo Give it all to God. And let us rejoice. Hindi pinahintulutan ng Diyos yun. Kung sakali man, sabi ko sa mga anak ko, hindi kami ang magtatayo ng bahay. At least may lupa na baka kayo ang magtatayo. Ang mahalaga, hindi mapatitigil ang pagtitiwala natin sa Diyos. Pero sabi ko, Lord, basta, at the age of 50, tinatayo bahay ko. 51, nakatira ako sa bahay. Nag-birthday ako, 50. Wala. Sabi ko, at the age of 50, tinatayo bahay ko. At the age of 51, nasa bahay ako. Tingnan mo yan, kala ko mathematician ako. Mali pa rin. Alam niyo ba, bago ako mag-50, that was 4 days, 1 week before, may tumawag. Hello? May tumawag na bangko. Di ko na po sabihin kung sino. Ma'am, I just want you to know that you are qualified para mag-loan ng 2 million pesos without collateral. Oy, scammer! Lolokohin mo pa ako. Nagulat siya, Ma'am, I'm not scammer. Tapos hihingin mo ko, ganun. Ako, ginanuhan ko, pastor ako. Huwag mo ako lolokohin. Sabi kong ganun, marami akong miyembro ng naloko ng scammer. Ginanon ko pa. Gusto nyo, pumunta ho kayo sa aming pinaka-bangko, yung head office. Sabi ko, ako ito, ang kapilyahan ko, ako lalamangan mo gaganti ko sa iyo mga iniskam mo. Huwag tayo sa head office, Starbucks. Isip ko, order ako ng pagkarami-raming kape. Gaganti ko yung mga naskam mo. Ganun patakbo ng isip ko, Akalain kong pagpalain pa rin ako ng Lord kahit gano'n. Kasi medyo maganda naman Sabi ko, igaganti ko lahat. Mga naskam na mga scammer na to. O order ako ng bonggang-bonggang maraming kape. Sure, ma'am. Makikita niyo po ako, naka-uniform ako ng bangko namin. Dumarating po ako, nakita ko, okay, nag-uniform ka pa, Order ako. Ano po order niyo? Tataka siya, ba't ang dami kong order? Ako lang, gagantihan ko nga, scammer Sabi niya, sure po, ma'am. Pero, ito po, ganun-ganun. Sabi ko, habang nag-uusap kami, nagsishare ako ng Word of God. Galit pa ako, nagsishare ako ng Word of God. Tumutulo luha. Hindi ko na malaya, sa pagtulong ng luha niya, pinatanggap ko na siya kay Lord. Tapos sabi ko, ready rin ako, kahit scammer to Sabi ko, hindi kasi 2 million kailangan ko. Ganito presyong kailangan ko. Ma'am, kailangan nyo na mag-collateral. Collateral ba? Eto. Ano man mangyayari nung Xerox lang? Xerox lahat. Kasi lahat ng original, lahat halos original ko, naipasa ko na doon sa unang bangko May hihingin ka ba sa akin? Kasi baka kailangan nyo na Wala ho, ma'am, wala. Sabi ko, yan. Sabi ko, sige. Sinabi ko sa anak ko, walang nawala, puro Xerox yun. Nakapangalan ko yun. Uwi na ako. Sabi ko, teka, hindi namin napag-usapan kung kailan ano mangyayari. Basta pinag-pray ko lang siya. The rest is history Nagkaroon ako ng ilang slot na Bible study doon sa bangkong yun. For the glory of God. Pero ito, dating na pa-pray na ako, May 19. 20, ano yan? Ano nga ba? Basta alam nila Charlene yun. May 19. Ang faith ng aking mga CMT pass, ang birthday celebration mo, May 19, 2021. So, 50 anyos pa ako nun. Kinabukasan, 51 na ako. Sabi niya, pass. Sabi niya ganon. Ganito po gagawin natin. Kahit wala pa ho kayong pera, mag-aano na tayo. Ang tawag dito? Groundbreaking. Sabi ko, mas malaki ang pay sa akin ng mga pinalakas ko lang. Groundbreaking. Bili sila ng mga pala. Wala ho kaming pera pang hawak. Wala pa. Sabi ko, okay, sige.
Total, prophetic gesture yan. Sabi sa isip ko, kahit naman sa anak ko, pag nag-groundbreaking ka naman, parang proposal lang yan. Basta proposal, ikaw na pangasawa ko, kahit 2 years from now, mag-asawa tayo. Groundbreaking, kahit madelay yan. Okay. Sakto, May 19, sabi ko, anak, pupunta tayo ng bangko, kukunin na natin pera sa birthday ko. Sabi ng anak ko, wow, mommy, grabe ang birthday gift mo ah. Tinawagan ka ba ng bangko? Hindi. Ba't ka pupunta ng bangko? Wala, paid ko lang. Di pag pumunta doon, umuwi tayo. Di man tayo mapapaya. Di sabihin natin, ay, prank. Totoo yan, alam ng Diyos, nandiyan mga anak ko. May 19, para ako maiiyak. Dating sila Hazel, nagdala ng pang-breakfast. Tumutulo luha ko. Lord, anong oras ka ako bukas ang bangko? 9. 9 to 10. Sige, 9 to 10. Pagtungtong ng 9 o'clock, may tatawag sa akin. Alam mo ng Diyos to, yung faith ko. Pagtungtong ng alas 9, may tatawag sa akin. Nag-ring. Sabi ko, Kai, magbihis ka na. Tumatawag na bangko. Paano tatawag yan? Bangko to. Hello, this is... Sabi ko, saan kukunin ng pera? Dito lang po. Around what? Marilao. Okay. Kai, pupunta na tayo. Si Kai, tulala. Walang ligo-ligo. Wala akong ligo. Nag-birthday ako sa bangko. Pumipirma kami. Release ng pera. Palakpakan po natin ang Panginoon. The rest is history. The glorious dream house sa hinatayo, malinis po yan. Galing sa puso, kamay ng Diyos. Wala ho kaming binanggan sa dyan. Walang kupit, walang naka, walang hokus-pokus. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay pagpapalang walang halong kabalisahan. The rest is history. Hindi tinanggap ang aking co-collateral, Given, Doktora, and Rona, pero nasubukan ko kung gano'n nila ako kamahal. Itinaya nila ang kanilang pangalan. Biro mo, pati ko magkakautang. O ngayon, alam mo na kung bakit ako ganun kasuporta sa'yo. May tinatanaw ako sa'yo, pamangkin. Alam mo na yan, Bel, kung bakit nandyan ako sa'yo. Alam mo na yan, Rona. Hindi man tinanggap kayo bilang collateral. Walang collateral na galing sa ibang tao. Dahil kung may collateral na galing kay Bel, kay Given, hindi ko makikitang gumalaw ang Diyos in a miraculous way. Glory to God! All glory and honor to Him alone. Amen! Hallelujah! Kapag kalooban ng Diyos ang iyong pagsunod, He will make a way. Ang pagpapalay walang halong kabalisahan. Glory to God. Pagtatatlong taon na po kami, minsan di kami na-delay ng pagbabayad. Partida, walang trabaho ang asawa ko. Sarado ang 7 barbershop. Natira isa, nasara mula nung pandemya. Naglingkod ang asawa ko, voluntaryo ngayon. Hindi nagpabaya ang Diyos. Nagkatrabaho ang aking anak. Tamang-tama, katuwang kong nagbabayad ngayon sa loan. Amen. Huwag kayo matakot pag in-upgrade ng Lord ang buhay nyo. Ayoko bumili ng sasakyan, motor na lang. Ayoko mag-pray niyan, malanggas. Kapag in-upgrade ng Lord ang pagpapala mo, upgrade din ang pagbibigay mo sa pagpapala. Amen. Abraham did not delay obeying. Do not delay. Genesis 22 verse 3, malapit na ako matapos. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split and wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Kung aga pa, ahead of time. Abraham did not delay obeying. Delayed obedience is disobedience. James chapter 4 verse 17 says, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Ang problema ngayon, yung ilalagay sa bahay namin. Sabi ng asawa ko, binigyan tayo ng bahay, bibigyan din tayo ng Diyos ang panglagay. Ganun lang kami mag-pray. The rest is history. Biro nyo, 23 years na ako nagpapalit ng kama, spring pa. Lumalagotok yun. Tatahiin ko pag may lumabas na spring. Wala nang spring ngayon na kama. No? Wala eh. 23 years. Regalo ng, meron pa ba? Regalo ng birthday, regalo ng Diyos ko, magpalit ka na, ate, kuya. Pagka na, tuhugang liver mo dyan. Di ba? Nabubutas. Di ako nagpalit ng unan, di ako nagpalit ng kumot. Yung kumot ko, dahan-dahan kong kinukumot kasi napupunit. Sabi ko, Lord, lahat na magandang kumot. Pumunta kayo sa amin, ang aking pinggan na kalawangin. Totoo yan, di ba, Lot? Pag pumupunta kayo sa bahay, lahat ng gamit namin.
Yung 23 years, parang 1 week lang kapag binigay na ng Diyos ang pagpapala. Because God's time is a perfect time, not too late, not too soon. Amen! Naka-FB live ako eh. Pag pumunta kayo sa bahay, punta kayo sa hagdan namin. Highlights yon. Sabi ho nung architect ko, bakit ho ganito pa ho yung ginawa niyong magandang hagdan? Tsaka pagkaganda-gandang chandelier. Yan ho kasing chandelier niyan dapat sa malaking-malaking bahay na nakikita ng tao pag pumunta. Eh hindi naman tao piniplis ko eh. Ang piniplis ko, Diyos at sarili ko. Kung dumating sa point na mahirap na ako umakyat, ang motivation ko, aakyat ako ng mahusay. Dahil ang ganda ng chandelier ko. Ang ganda ng hawakan ng anong ko. Sa totoo lang, minsan may problema na ituhod ko. Pero pag sa tuwing bababa ako doon, dahan-dahan. Bakit? Kahit maaga, pinabubuksan ko ilaw eh. Consistent in 3 years. I will always praise God. Hindi ako kayang ibili ng isang basurerong adik dati at walang trabaho ng bahay. Hindi pa rin ako kayang ibili ng anak ko. Pag samasamahin man ang tithes and offering ngayon, at dayain natin ang JIL, hindi pa rin ako kayang ibili. For 35 years in service, hindi ko nakitang pinabayaan at iniwan ako ng Diyos. Kaya mahal ko ang JIL, mahal ko si Brother Eddie, mahal ko kayong lahat. Dahil tayo naglilingkod sa Diyos na nagbigay ng pagpapala. Amen! Praise God! James 4:17, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Kaya yung delaying, kasalanan pa rin. Number 4, huli na po ako, malapit na po ako. Abraham would not let anyone interfere with him obeying. Genesis 22 verse 5, letter A, Abraham said to his young men, stay here with the donkey. Ano sabi dito? Diyan ka lang, wag ka sumama. Pero most of the time, ito pong si Abraham, pag nag-worship, nandun lang, nakikita siya ng kanyang alipin para tagadala ng panggatong sa pagsamba niya. But this time, sabi niya doon sa servant niya, diyan ka lang, tayo mo na lang kami dyan sa baba. Sabi ng mga Bible scholar, ang layo-layo daw ng pinag-iwanan doon sa servant niya paakyat sa muraya. Bakit? Ayaw niya. Baka may maging hadlang sa pagsunod ko. Ayoko may maging hadlang. Huwag niyong hayaan na ma-welcome ang mga hadlang sa pagsunod natin sa Diyos. Hayaan nating makasunod tayo ng buong tapat sa Panginoon. Sometimes obeying God means ensuring these people do not interfere with us doing what God has called us to do. May mga tao kasi talagang minsan hadlang. Pero hindi ibig sabihin lalayuan natin siya sa buhay natin. May mga pagkakataon na ilihim mo muna kung ano yung pagsunod mo sa Diyos. I remember, open ko na, meron hong mag-asawa na yung tithes pinag-aawayan nila. Pinag-aawayan nila yung tithes. So, dahil yung lalaki nagbibigay ng tithes, yung babae dumiskarte. Sabi niya, iaayos ko yung budget ko. Iaayos ko yung aking paggasta. Out of knowing nung asawa niya, nagbibigay siya ng tithes. Yung lahat ng pwede niyang tipirin sa sarili niya, tinipid niya sarili niya para lang maibigay niya yung tithes niya kay Lord. Sabi niya, Lord, i-promote mo yung asawa ko. Grabe, napopromote yung asawa. Oh. Sabi niya, alam mo kung ba't ka na-promote? Sabi niya, tataka nga ako, mainit ang ulo sa akin lagi ng boss ko, na-promote ako. Kasi nagtatights ka kay Lord. Sabi niya, ano nagtatights? Pinagtapat ng babae. Hindi muna yung, hindi, mas mahal ko si Lord sa'yo. Kahit pera mo yan. Wala nagkakaproblema eh. Sasabihin tuloy ng asawa mo yan, talaga si Pastora Diwani, dinidiktahan kayo. Ito pa karamihan sa mga worker dati. Sabi ni Pastora Diwani, pati mga anak, tumahimik ka. Lagot ka kay Pastora Diwani. Sabi naman mga anak. Kaya pag nakita ko, sabi ng mga bata, huwag niyo naman ako panakot. Abraham understood obedience is worship. Genesis 22 verse 5, the lad and I will go yonder and worship and he will come back to you. Babalik ako dyan. Babalik ako. Abraham understood obedience is worship. Kasi nga yung pagsunod ay ibig sabihin ay pagsamba sa Diyos. Hindi lamang awit, hindi lamang pagbibigay ng tithes offering, kundi pagsunod sa lahat ng inuutos. 1 Samuel 15 verse 22, sabi niya dito, to obey is better than sacrifice. Kaya kahit na maghain ako ng kahit ano, kung hindi naman ako marunong sumunod, wala din. God wants obedience more than He wants physical sacrifices. Proverbs 21:3 says, to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Tandaan po natin, sa umpisa parang ang hirap sumunod, pero kapag alam mo ang Diyos ang nagpapasunod, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lubos-lubos ang biyaya at pagpapala. And number 6, Abraham trusted God. Genesis 22 verse 5, "The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." Ako dito for the glory of God. Kapag ang worker nagbuntis, sabi ko, kuha mo na ng blue envelope yan. Eto sabi ng mga makakatwiran, wala pa namang sweldo. Bakit pagtataysin? Sabi ko, nasa inyo kung susundin ako. Yung mga anak ng worker, pinagbuntis pa lang. May blue envelope na. Si Sep, yung ating drummer na bata, wala pa sa mundo yan, pinagbubuntis pa lang. May blue envelope na. Si Kiyo na dating bukol, naging tao. May blue envelope. Si Tehila at si Yada, may blue envelope. Ako na baybay ko eh. Sabi ko, mapapasubo ko rito. Sabi ko, kahit kailan. Niloloko ko nga si Helen eh. Helen, alam mo ba yung Crocs na sinelas? Sapatos? Hindi. Alam mo ka ako yung rubber shoes na ganito, Jordan? Hindi. Yung apo mo meron. Ikaw kahit kailan, bakya lang. Bakit? Pinagpala ng Diyos. Ibang klase. Sabi ko, ibigay niyo matindi. Pagpapalain ng jail may kawayan eh. Sinasabi ko ito kasi doon mo ipakikita na mahal kita, Lord. Mas mahal kita sa ikinabubuhay ko. Mas mahal kita sa anumang meron ako. At nagtitiwala akong kaya mong ibigay ang hindi kayang ibigay ng sino man. Amen? Palakpakan natin si Lord. O, timing uli. Balikan ko yung testimony ko. Sabi ko, at the age of 51, nakatira na ako sa bahay. Alam nyo bang 5 months lang ginawa bahay namin, going to 6 months? Saan ako tumira? De 51 years old, de 51 years old ako. Sabi ko pa kay Lord, sabi ko, at the age of 50, ginagawa bahay ko. At the age of 51, nasa bahay na ako. Sabi ko yon ha. Kasi tinansya ko eh. De, sabi ko, at the age of 50, mga palimbawa, 3 months na lang ang natitira. Eh, de gagawin ng bahay ng mga 7 months. Hindi ho. 51, sakto, birthday ko, binigay ng Lord ang paggawa ng bahay. Sinimula ng bahay ko, May 28. Nagkabagyo-bagyo-bagyo pa yon. October pa lang naglilipat na po kami. Sakto, November, nagpasko kami. Lumipat po kami. De, mathematician si Lord. Sabi nung, magtatampo ka agad eh. Sabi mo, 51, nasa bahay ka na. O de, 51, 5 months to 6 months, ginawa bahay mo. May reklamo ka, wala po, Lord. Diba? God is also a mathematician. He knows everything about us. Magtiwala lang. He will make a way kapag wala ka ng way. Amen. Palakpakan natin si Lord. God will make a way. God's sovereignty should give us confidence. All things work together for good to those who love the Lord. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, ino-orchestrate niya mga panahon, bagay at pangyayari para sa tamang lugar at panahon at tamang tao darating ang biyaya at pagpapala. In conclusion, as Abraham believed what God said to him, so must we believe what God says to us. Kinakabahan na ako noon kasi 28, hindi pa ako makapag-asawa. Maglalanding na yung 29. Midwifery ako. So lahat ng procedure, alam ko, gagawin ko, kailan ko gusto mag-anak, kung kailan ako mag-aanak, maliban lang talagang imposible gawin ng Diyos na ayoko mag-anak, bigla akong bigyan ng anak ng Lord. Kaya inano ko yon. Sabi ko, kailangan mag-asawa ako ng 25 years old, pinakamatanda na yon. At magbubuntis ako agad. At the age of 30, magbubuntis uli ako. At the age of 35, magbubuntis uli ako. Pero nung ako'y magbuntis na, sa pangalawa kong anak, ayoko na, 2 na lang muna. Nung mag-45 ako at magsi-50, gusto ko uli ng anak. Kaya sabi ko, kulang pala yung 2, lalo na kapag talented. For the glory of God. 29, kinasal po ako. May 19, ako ay 29 years old. June, nagbuntis po ako. Honeymoon baby. For the glory of God. And after 4, going 5 years, nasundan po ako ng isang kat. Sabi ko, purihin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, kailanman hindi siya nagkulang sa buhay ng bawat isa. As God's children, we are His heirs and joint heirs with Christ, Romans 8:17. And God will never allow us to be tempted beyond that we are able to escape. 1 Corinthians 10:13. We will receive glorified body. 1 Corinthians 15. God's grace will be sufficient for the trials we experience. 2 Corinthians 12, verse 9.
And if we confess our sin, God is faithful and just to forgive and cleanse us of all unrighteousness. Ang marunong sumunod, pinagpapalang lubos. Palakpakan po natin si Lord. Meron akong paboritong awit, bago-bago akong pastor, sabi nung lyrics. I'll obey and trust you, I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. Lagay mo nga yung lyrics, anak. If this the way to prove my love when feelings go away, it will cost me everything, I'll obey. Matagal na po yan. Nasa puso ko kasi yan eh. Nasubok po ako dyan sa napakaraming panahon ng paglilingkod ko sa Lord. Pero every time naluluhod ako, sasabihin ko, ayoko na, Lord. Ito ba yung magiging resulta ng paglilingkod ko? Ayoko na. Sabi ng Lord, kala ko ba susunod ka at magtitiwala? Sana po sa pagsunod natin, samahan natin ang pagtitiwala. Kasi kung sumusunod ka, wala kang tiwala, bibigay ka eh. Mga kapatid, in-encourage ko po kayo. 3 dekada na po ako nagpapastor. Hindi ako matalino, maganda lang. Kaya hindi naman pwede maligtas sa maganda lang. May napangasawa ko, kaya excited kami bukas eh, nag-aagawan kami. May bayad lang talaga kung dalawa eh. Sabi ko, Daddy, kahit kailan di ka natungtong na entablado, ha? Elementary lang, gagraduate yung anak mo, ikaw na tumungtong, tapos suot mo yung black mong, black na. Toga. Di nakapag-aral. Salamat po kasi di ako na-disqualified sa paglilingkod. Siguro emotional lang, naalala ko si Ate Dory. Sobrang nahihiya ako at ayokong tanggapin na version daw ako ni Ate Dory. No, di ko kayang pantayan yung pagmamahal ni Ate Dory sa JIL. Salamat kasi yung awit na to, kinaawit din to ni Ate Dory. Kaya sabi ko, Lord, dapat pala pag sumunod kami sa iyo, samahan namin ang pagtitiwala. Dahil kahit na minsan lubak-lubak ang dadaanan mo sa pagsunod mo, na tila ba mapaflatan ka, maubusan ka ng gasolina, sa pagtakbo mo, may Diyos na magpo-provide at hindi niya tayo iiwan kailanman. Subukan po natin, I'll obey and trust you. Just close your eyes right now. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings gone away, if it costs me everything. Pwede bang ilagay natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso habang inaawit ito? I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. If it's the way, If it's the way to prove my love when feelings gone away, if it costs me everything, I'll obey. let the keyboard be heard softly. Sa oras mong ito, hinahamon po tayo sa isang panalangin. Lord, paumanin po, pasensya na po kayo kung bantulot kami minsang sumunod. Bantulot kami kasi kulang pala kami ng pagtitiwala. Kaya sa oras na ito, Lord, sinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Gusto po namin magtiwala. Tulungan mo kaming magtiwala. Naanyayahan ko po kayong sumabay sa maikling panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko pong aking pagkukulang. Ang aking pagkakamali. Ang aking mga kahinaan. Kasama ng aking mga kasalanan. Sinasadya man o hindi. Nagsusuko po ako sa inang buhay. Binibigay ko po sa iyo ang aking sarili. Tulungan mo akong magtiwala. At inaangking ko po ang iyong kapatawaran. Ikaw ang maging hari ng aking buhay. Ikaw ang magmaneho ng manibela ng buhay ko. Binibigay ko po sa iyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Tumayo po tayong lahat and let us continue to worship the King of Kings and the Lord of Lords. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings gone
If it Sa huling costs awit me po, everything, let us rededicate our life. Let the revival of obedience. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings gone away, if it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything, I'll obey. Shall we give a clap of praise unto the living God? Hallelujah! Papanalangin ko po kayo, dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagbigay ng panibagong lakas. Salamat po sa mga pagkakataong hindi kami nakakasunod. Nagdududa kami. Pero salamat, Lord, malinaw po sa amin ngayon na kahit mahal ka namin, Lord, kung hindi kami marunong sumunod. Kung may faith kami, hindi kami marunong sumunod. Kung may pag-asa kami, hindi kami marunong sumunod. Mawawala ng kabuluhan ng lahat ng iyon. Palakasin mo pong yung mga anak na pinanghihinaan ngayon. Tumugon po kayo sa spiritual naming pangangailangan, lalo na ang may mga kalituhan, lalo na ang mga nababalisa, natatakot at nalulungkot. Eksperto po kayo sa pagbibigay ng kapayapaan. At bigyan mo kami, Panginoon, ng confirmation sa mga long-standing prayer namin. Payapain mo po kami, magpadala ka po ng mga tamang tao para maging boses mo kung nasa gitna man kami ng desisyon. Salamat sa kagalingang pisikal, emosyonal at mental. Kaya sa oras na ito, hayaan mong kami umawit, sumayaw, kumanta ng may tagumpay at pasasalamat. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen!